Kabanata 1531. Bigla, tumingin si Severin kay Deacon at nagtanong, Mr. Deacon, sa tingin ko matagal ka nang nanatili sa level 5 Warrior Emperor. Tama ba ako? Ngumiti ng bahagya si Deacon. Oo, nasa level na ito ako ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon na iyon, naghanap ako ng spiritual herbs o pagkain na makakatulong sa aking pag-unlad pero wala akong swerte. Naramdaman niya ang awa at nagpatuloy, sinubukan kong mag-breakthrough noong nakaraang taon pero hindi sapat ang lakas ng spiritual herb para makatulong sa akin. Kinailangan kong palitan sa gitna ng proseso at sa huli, nabigo ako dahil nawala ang kontrol. Nasaktan din ako noon. Kailangan kong magpahinga ng ilang buwan hanggang sa tuluyang gumaling. Dagdag ni Mina, kaya medyo natatakot ang tatay ko na mag-breakthrough ngayon. Ngumiti si Severin. Pagkatapos, binaliktad niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang 3rd grade medium rank na alchemical pill para kay Deacon. Kung ganoon, tanggapin mo na ang alchemical pill na ito. Sana makatulong ito sa breakthrough na gusto mo. Talaga ba itong 3rd grade medium rank na alchemical pill? Napatingin ng labis ang mga elder. Si Deacon ay patuloy na pinupunasan ang kanyang mga mata, nagtataka kung mali ang nakikita niya. Nang inag siya at sinabi, Mr. Severin, sobra ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Wala pa akong kahit anong mahalagang bagay para pasalamatan ka sa pagligtas kay Mina at ngayon binibigyan mo pa ako ng ganitong mahalagang bagay. Hindi ko talaga pwede tanggapin. Sinubukang hikayatin siya ni Diane, Mr. Deacon, dinala kami ng tadhana dito. Tanggapin mo na lang. Alam namin kung gaano kahalaga sa iyo ang alchemical pill na ito. Si Sofia naman ang sumunod na humikayat. Huwag kang mag-alala, alchemist si Severin. Ang alchemical pill na ito ay hindi gaanong mahalaga sa kanya tulad ng iniisip ng iba. Matapos malaman iyon, ibinuko ni Deacon ang kanyang palad at kinuha ang 10 3rd grade medium rank na spiritual herbs. Mr. Severin, ang mga herbal na ito ay hindi kasing halaga ng alchemical pill na ito. Pero napakakapakipakinabang nito para sa iyo dahil isa kang alchemist. Ipagkakaluwag ko sa iyo bilang kapalit ng alchemical pill. Mas mabuti pang mapasakamay mo ito kaysa sa akin. Haha, sige, magpapalitan tayo. Tumawa si Severin at tinanggap ang mga herbal. Maingat na inilagay ni Deacon ang alchemical pill sa kanyang storage ring at masayang sinabi, ito ang pinakamahusay na kapalit. Hahaha, magpatuloy na tayo sa pag-inom. Maliit lang iyon. Tumawa si Severin at itinaas ang kanyang baso. Kinabukasan, dinala ni Ruben ang higit 20 lalaki sa isang rooftop hindi kalayuan sa tirahan ng Carnies. Nagpalitan sila sa pagmamanman sa sitwasyon. Mr. Ruben, sana hindi mo ako biguin sa pagkakataong ito, sabi ni Maximus habang umiinom ng tsaa. Hindi ito ang unang pagkakataon na inimbitahan siya ni Ruben sa ganitong gawain. Pero 2 beses, average lang ang mga babaeng tinutukan nila, at hindi yun ikinasiya niya. Kahit na matanda na siya, mataas pa rin ang kanyang pamantayan. Hindi basta-basta makakatuwa sa kanya ang kahit sinong babae. Tumawa si Hyder, Mr. Maximus, huwag kang mag-alala. Nakita mo na ba si Miss Mina dati? Sa tingin mo maganda ba siya? Nag-isip bago sumagot si Maximus. Oo, siya ay maganda. Halos walang mas maganda pa sa kanya sa Littleton. Sinubukan ni Hyder gamitin si Mina bilang sukatan para sabihin kay Maximus kung gaano kaganda ang kanilang bagong target. Ang 3 babae na sinabi ni Mr. Ruben ay mas maganda pa kaysa kay Miss Mina. Kaya nga pinilit ni Mr. Ruben na sumama ka sa pagkakataong ito. Ngunit hindi napaniwala si Maximus sa kanyang taktika. Sa tingin ko nag-aalala ka lang na hindi kayo sapat na malakas para talunin sila bago mo malaman ang kanilang attainment. Kung alam mo kung sino ang lalaki, hindi mo ako hihingin na sumama. Seryoso ang tono ni Ruben, hindi yun. May 3 babae at hindi ko pwedeng kunin silang lahat para sa sarili ko, di ba? Kaya nga inimbitahan kita. Bukod dito, alam ko kung gaano kataas ang pamantayan mo. Kaya ngayong pagkakataon gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kaganda ang mga babaeng iyon. Mr. Ruben, nakita ko ang isang lalaki at 4 na babae na lumilipad palabas ng tirahan ng Carnies. Umaalis na sila sa lungsod, mabilis na iniulat ng isang bodyguard na naka-duty. Mabilis na tumingin si Ruben sa bintana. Sila iyon.
Pero kasama rin si Miss Mina. Ano ang gagawin natin? Ngumiti si Hyder, Mr. Ruben, ano ang dapat ikatakot? Mabagal ang bilis ng lipad nila at alam natin na papalabas sila ng lungsod. Ibig sabihin, pwede natin silang tambangan at hintayin sa kagubatan. Mabuting pagkakataon ito para makuha rin si Miss Mina. Hindi gaano kadalas na makukuha ang ganitong pagkakataon. Sabihin mo, hindi mo ba siya napanaginipan? Matapos marinig yun, tumayo si Maximus. Tama ka, wala namang dapat ikatakot. Kapag natapos na tayo sa kanila, patayin natin sila. Pagkatapos, pwede natin silang ihulog sa dagat at ipakain sa spirit beasts. Walang makakaalam na tayo ang may gawa nito. Malamang sa kanyang mga mata. Kahit na pinaghihinalaan siya ng head ng Carnies, wala siyang ebidensya. Wala silang lakas ng loob na hanapin kayo kahit na hamanin niya kayo. Huwag kalimutan na ang tatay mo ay level 8 warrior emperor. Walang makapangahas na saktan siya, di ba? Binigyan ng salita ni Maximus si Ruben ng kumpiyansa. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao na puno ng determinasyon. Kasalanan ni Miss Mina na lumabas kasama nila. Matapos gawin ang desisyon, nagmadaling umalis sila papunta sa kagubatan sa labas ng lungsod. Maraming tao sa lungsod ang may attainment. Kadalasan, may mga tao na lumilipad dito at doon. Kaya hindi napansin ni Severin si Ruben at ang kanyang grupo. Tumingin si Mina sa isang isla habang lumilipad. Tingnan ninyo ang isla na iyon, tinatawag itong Rainbow Island. Ang tanawin dito ay kamangha-mangha, paliwanag niya habang lumilipad. Dahil mabagal ang kanilang lipad, nagkaroon ng pagkakataon si Mina na ipakilala ang isla. Bakit tinawag itong Rainbow Island? Hindi ko nakikita na parang bahaghari ito, tanong ni Sheila na may kunot ang noo. Ipinaliwanag ni Mina dahil may talon sa isla at makikita mo ang bahaghari sa talon tuwing oras. Kaya nga tinawag nilang Rainbow Island ang isla. Ganun pala, isusulat ko ito sa listahan ng mga isla na gusto kong bisitahin. Ngumiti si Sheila at sinimulang ilista sa isip ang mga isla na gusto niyang puntahan. Nagpatuloy silang lumipad ng relax at nagkwentuhan habang nasa daan. Nang sila ay lumipad sa ibabaw ng isang kagubatan halos 50 milya mula sa lungsod, lumabas ang higit sa 20 tao mula sa kagubatan at pinalibutan sila. Pinalilibutan ba tayo? Tanong ni Sheila na nakakunot ang noo. Nakita ni Sofia sina Hyder at Ruben. Sila yung kahapon, sabi niya nang may inis. Hehe, ang ganda ng memorya mo. Hindi ko inakalang maaalala mo pa ako, tukso ni Ruben. Samantala, tinanong ni Hyder, ano sa tingin mo, Mr. Maximus? Nagugustuhan mo ba ang nakikita mo? Bago pa man magtanong si Hyder, kanina pa pinagmamasdan ni Maximus ang mga babae. Napalunok siya, hindi masama. Iba-iba ang estilo nila pero lahat sila ay magaganda sa kanya-kanyang paraan. Hindi ko mapigilan ang isip ko sa pag-iisip tungkol sa kanila ngayon. Napakunot ang noo ni Mina at tiningnan si Ruben. Ruben Gregory, manyak ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ito sa akin? Ngumiti si Ruben. Haha, sa totoo lang, hindi ka kasama sa target ko. Yung 3 babae lang ang gusto ko. Pero dahil kasama mo sila, naisip naming isama ka na rin. Nag-isip sandali si Maximus at nagsabi, mas mabuti pang makisama na kayo at sumama sa amin sa kagubatan. Baka pag natuwa kami, pag-isipan naming pagbigyan ng buhay ninyo. Pero syempre, hindi niya talaga iyon balak. Alam niyang sisirain ito ang reputasyon niya kapag nalaman ng iba. Mas gusto niyang kusang magpakumbaba sa kanya ang mga magagandang babae para iligtas ang buhay nila. Nagpatuloy si Severin, iniisip ko kahapon kung bakit gusto ninyong humabol sa amin. Kaya pala minamata ninyo ang mga babae ko. Ngumiti siya ng mapagmataas, na para bang walang halaga sa kanya si Ruben at ang grupo nito. Siguro hindi kayo kumilos kahapon dahil wala kayong kasama at takot kayong hindi ninyo ako matatalo. Kaya nagdala kayo ng dagdag ngayon. Parang ang siga ang sagot ni Ruben, tama ka. Pero ano naman ang magagawa mo? Huli na ang lahat. Ngisi naman ang sagot ni Severin. Kahit ngayon, hindi pa rin sapat ang lakas ng mga tao mo para talunin ako. Nag-iisip ng malalim si Mina habang nagsasalita si Severin. Mr. Severin, ang pamilya ng lalaking ito ay first-tier upper-class family sa Tousland.
Level 8 Warrior Emperor ang tatay niya. At itong lalaki, Level 6 Warrior Emperor. Pagkatapos ay naalala niyang hindi naman niya kailangang sabihin yun dahil may secret technique si Severin para malaman ang attainment ng bawat isa. Ngumiti si Severin. Wala akong pakialam. Malayo tayo sa Littleton at mas malayo sa Tousland. Walang makakaalam kung ako ang papatay sa kanila. Itatapon lang natin sila sa dagat para kainin ng mga spirit beasts. Hindi na mahahanap ng pamilya nila ang katawan nila. Napakibot ang bibig ni Ruben. Yun mismo ang plano nila at pareho ang naiisip ng kalaban niya. Hoy, bata, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Huwag mo akong tatakutin ng ganyan, singhal ni Maximus. Nang manlabo ang kanyang mga mata, bigla siyang umatake. Bilang level 6 Warrior Emperor, malakas ang combat power niya at mabilis ang galaw. Sa isang kisap mata, nandyan na siya sa harap ni Severin. Plano niyang patayin si Severin sa isang atake para matakot ang apat na babae at hindi na lumaban kapag pinasunod niya sila. Mas mapapadali ang lahat. Sayang, palaging mabibigo ang plano niya dahil ang kalaban niya ay si Severin. Matindi ang titig ni Severin. Nang kumuyam siya ng kamao, nagsimulang bumalot ang spiritual energy sa kanyang kamao. Itinulak niya ang suntok patungo sa suntok ni Maximus. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig. Sa susunod na segundo, si Maximus ay nataboy palayo na parang sirang saranggola. Bumagsak siya ng malayo at nakagawa pa ng malaking butas sa lupa. Paano ito posible? Iyon ang huling sinabi ni Maximus. Puno ng takot ang kanyang mga mata, at hindi mapigil ang tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagpakita ng desperasyon at namatay siya. Mr. Maximus. Nanginginig ang boses ni Ruben at lumala ang kanyang mukha. Kayo na lang, mga babae, ang bahala sa natitirang mga tao, sabi ni Severin at binigyan si Mina at ang tatlong babae ng pagkakataon na magkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban. Napakadali para kay Sofia at Mina na patayin ang natitirang Warrior Emperors base sa kanilang attainment. Samantala, ang mas mahihinang bodyguards ay inasikaso naman nina Sheila at Diane. Takbo! Sigaw ni Ruben. Sinubukan niyang tumakas pero hindi sila binigyan ng pagkakataon. Hindi nag-aksaya ng oras ang apat at agad na nagsimulang pumatay. Ilang sandali lang, natapos na ang lahat. Pupunta ako at kunin ang kanilang mga storage rings. Sabi ni Sheila habang lumilipad pababa. Matagal na niyang pinagmamasdan ng mga storage rings. Ilang minuto lang, bumalik si Sheila dala ang mga storage rings. Sa isang isip, ginamit ni Severin ang telekinesis niya para kontrolin ang mga katawan at itulak sila sa dagat. Ano? Paano mo nagawa iyon? Ang layo ng distansya mula rito hanggang sa dagat. Sigaw ni Sofia nang maramdaman ang telekinesis ni Severin. Pinunasan ni Severin ang pawis sa kanyang noo at sinabi, kaya naman pero nakakapagod din. Tara na, karapat dapat namang mamatay ang mga ito. Ngumiti si Mina. Siguradong galit na galit ang head ng Gregory kapag nalaman niya ito. Napakunot ang noo ni Diane. Ay nako, malalaman ng pamilya niya na tayo ang pumatay sa kanila. Nagulat si Sheila. Sigurado ka ba? Walang nakakita noong pinatay natin sila at naayos na rin ang kanilang mga katawan. Malalaman ba nila na tayo ang may gawa nito? Ngumiti ng mapait si Diane. Maaga pa tayo umalis at alam na nila kung nasaan tayo, sa Carnes residence. Nakakita ako ng grupo ng mga tao na mabilis lumipad na parang nagmamadali noong tayo ay umalis. Sila siguro iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1535. Kahit pagkatapos noon, hindi pa rin naiintindihan ni Sheila. Nakakunot ang noo niya, pero patay na sila. Wala na rin ang kanilang mga katawan. Paano malalaman ng pamilya nila na tayo ang may gawa nito? Napaisip si Severin at ngumiti ng mapait. Tama si Diane. Kung malalaman ng pamilya nila na patay na si Ruben, agad nilang hahanapin tayo. Pagkatapos ng sandali, nagpatuloy siya, simple lang. Naalala ko na may ilang bodyguards na kasama niya kahapon ay hindi dumating ngayon. Huminga ng malalim si Sheila. Diyos ko, ang galing niyo mag-analisa sa detalye. Hindi ko man lang napansin.
May ilang tao kahapon pero higit 20 ngayon. Paano mo natatandaan ang mukha nila? Ngumiti si Severin, hindi lang ang mukha nila kundi naaalala ko rin ang kanilang attainments. Ang mga dumating ngayon ay mas malakas. Ang mga bodyguards kahapon ay level 5 o level 6 lang na profound masters. Kaya sigurado akong hindi lahat ng bodyguards kahapon ay kasama sa grupo ngayon. Tumango si Diane, oo. Kahit hindi sila dumating ngayon, alam nila kung ano ang gagawin ng amo nila. Kung hindi siya makabalik ng matagal, maiisip nila na may masamang nangyari at tayo ang may gawa noon. Nag-isip si Sheila at sinabi, bakit pa tayo dapat matakot? Malamang nakalayo na tayo pag nalaman nila. Ngunit alam nila na tayo ay nanatili sa Carnies. Kung hindi natin aayusin ito, hindi tayo makakaalis. Ayokong magdala ng problema sa Carnies, sabi ni Severin. Sa katunayan, hindi yun naisip ni Mina. Nang marinig yun, napagtanto niya na hindi kasing dali ng kanyang iniisip ang sitwasyon. Tama, bakit hindi ko iyon naisip? Ang mga Gregory ay mga bully. Sobrang hindi makatuwiran, lalo na ang head ng Gregory. Mahal na mahal niya ang anak niya. Kung malalaman niya na nanatili kayo sa amin, tiyak pupunta siya sa bahay namin para hanapin kayo. Kung wala na kayo dito, pipilitin niya kaming sabihin kung nasaan kayo. Huwag kang mag-alala, Miss Mina. Kung maglakas loob silang pumunta sa bahay niyo, papatayin ko sila. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa pamilya mo dahil sa amin, sabi ni Severin ng kalmado. Kung sino man sa isla na ito ang nakarinig noon, iisipin ni Mina na nanlilinlang lang siya. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng init at kapanatagan, lalo na dahil alam niya na sapat ang lakas ni Severin para talunin ang head ng Gregory. Paglipad pa ng ilang minuto, dinala ni Mina si Severin sa isang bundok. Mula sa malayo, nakita nila na may mga bagong bahay na itinayo. Bagamat simple ang hitsura ng mga bahay, maayos ang pagkakagawa at maganda ang tanawin. Mukhang wala masyadong miyembro ang Sus Hall, komento ni Severin matapos bilangin ang dami ng bahay. Tumango si Mina, oo pero hindi rin kakaunti. Marahil mga 4,000. Hindi kalakihan ng Littleton kaya 2 lang hanggang sa lungsod. Paglapit nila, ilang miyembro ng Sus Hall ang lumipad papunta sa kanila. May isang miyembro na nagulat at natuwa nang makita ang napakaraming magagandang babae na bumisita sa kanila. Nagtaka siya kung ano ang nagdala sa kanila rito. Pagkatapos ay nakita niya si Mina at nakilala siya. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, hindi ka ba si Mina Carney? Ano ang dahilan ng iyong pagdating ngayon? Ngumiti si Mina at pinagsalikop rin ang kanyang mga kamay, dinala ko ang aking mga kaibigan para bisitahin ang hallmaster ninyo. Maaari mo bang ipaalam sa kanya ang aming pagdating? Ngayon ay nasa masamang sitwasyon ng Sus Hall. Dahil sa tunggalian sa Dragon at Tiger Gang, wala nang ibang pamilya ang nais magkaroon ng kaugnayan sa kanila. Natatakot ang lahat na kung makikipagkaibigan sa Sus Hall, mapapasama sila sa gulo kaya pinili ng lahat na manood na lamang. Itinuturing na makapangyarihan ang pamilya ni Mina sa lungsod. Ang kanyang pagbisita ay may malaking halaga para sa Sus Hall at hindi naglakas loob ang mga miyembro na iparamdam sa kanya na hindi siya welcome. Mabilis na nagutos ang isang babaeng miyembro, Mona, pakisamahan ang ating mga bisita sa meeting room. Ako ay pupunta para ipaalam sa hallmaster. Tumango si Mona at lumapit kay Mina, Miss Mina, ako si Mona. Sundan niyo ako. Pagkatapos ay pinangunahan ni Mona ang daan para dalhin si Mina, Severin, at ang iba sa meeting room. Samantala, ang babaeng miyembro ay lumipad sa ibang direksyon. Samantala, nagkakaroon ng pagpupulong ang hallmaster kasama ang mga elders sa kanyang bakuran. Nakakunot ang noo ng isang babaeng nasa gitnang edad at nag-alala. Bilang 4th elder ng Sus Hall, nag-aalala siya sa kasalukuyang sitwasyon ng hall. Ano ang gagawin natin? Bawal na tayong pumasok sa lungsod para makipagkalakalan ng resources. Hindi makakakuha ang ating mga miyembro ng kinakailangang resources para sa training at tiyak na makakaapekto ito sa kanilang progreso. Kalaunan, lalaki ang agwat sa pagitan natin at ng Dragon at Tiger Gang. Natatakot ako na kapag nangyari iyon, hindi na natin maipagtatanggol ang ating sarili. Tumango ang Great Elder at sumang-ayon, hindi na natin kayang makipagsabayan sa kanila ngayon.
Naghihintay lamang sila sa tamang oras para kumilos. Ang tanging pumipigil sa kanila ay natatakot silang makaranas ng malaking pagkalugi. Nag-isip ang second elder at sinabi, ngunit wala tayong magagawa ngayon. Iminumungkahi kung pumunta tayo sa ibang lungsod para kunin ang ating resources. Mas mahaba ang biyahe pero mas mabuti kaysa gumawa ng hindi tama. Ngumiti ng mapait ang fourth elder at sinabi, pero paano kung malaman ng mga gang sa ibang lungsod ito? Hindi maganda para sa atin. Bukod dito, kailangan pa nating bayaran ang toll para makapasok sa mga lungsod. Tumingin ang great elder sa kanya at nagtanong, mayroon ka bang mas magandang mungkahi? Nag-isip siya ng mabuti at sinabi, sa tingin ko dapat tayong lumipat sa ibang isla. Hindi maganda para sa ating reputasyon pero at least maiiwasan nating masira ang hall ng Dragon at Tiger Gang, hindi ba? Biglang dumating ang babaeng miyembro na bumati kay Mina, Severin, at sa iba. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nagulat, Hall Master, may humihiling na makita ka. Nasa masamang mood ang Hall Master, si Luke Warner. Nang makita niya ang babaeng miyembro na pumasok sa pagpupulong, nagalit siya, Gina, nasaan ang iyong manners? Hindi mo ba nakikita na may pagpupulong kami? Ngumiti nang naiilang si Gina at sumagot, iniisip ko lang na hindi tama na hayaang maghintay ang bisita. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Luke at nagtanong, sino ang humihiling na makita ako? Si Gina ay isa sa ilang henyo sa hall. Sa kasalukuyan, naabot na niya ang level 9 Warrior King. Kaya nagkaroon siya ng tapang na magsalita kahit na pinagsabihan siya ni Luke. Ngumiti si Gina, si Mina Carney. Mina Carney, bakit niya hahanapin ang Hallmaster ngayon? Lahat ng mga pamilya ay pilit na iniiwasan tayo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong makita ang Hallmaster. Sa tingin mo ba may intensyon ang Carneys na makipag-alyansa sa atin? Napakunot ang noo ng Great Elder at naguluhan. Nagningning ang mga mata ng Second Elder, kung handang makipagtulungan ang Carneys sa atin, maaari tayong magsanib puwersa para labanan ang Dragon at Tiger Gang. Alam ko malakas ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan. Narinig ko pa nga na nagkaroon ng breakthrough si Mina kamakailan. Halika, tingnan natin kung ano ang layunin niya. Anuman iyon, siya ay isang mahalagang bisita at hindi natin dapat hayaang maghintay siya ng matagal, tumayo si Luke at seryosong nagsabi. Dagdag ni Gina, Hallmaster, hindi nag-iisa si Mina. May kasamang isang lalaki at 3 babae. Nasa iba pa ba silang Carneys? Baka natatakot siya na gagawin namin sa kanya ang isang bagay. Talagang maingat na babae siya, komento ng third elder. Haha, halika at tingnan natin. Talagang magandang bagay kung handa silang tulungan tayo, tumawa ang second elder. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagkaroon ng ideya ang great elder, kung wala silang intensyon na tulungan tayo, maaari pa rin nating simulan at humingi ng tulong sa kanila. Napakunot ang noo ni Luke, pinipilit ng mga pamilya na iwasan tayo. Halos imposibleng makakuha ng tulong mula sa kanila ngayon. Ngumiti ang Great Elder, oo, kung hihilingin natin silang makipagtulungan sa atin laban sa Dragon at Tiger Gang. Pero paano kung hihilingin natin sa kanila na makipagkalakalan para sa atin? Maaari tayong magbigay ng komisyon o bayad bilang kapalit. Posible iyon, hindi ba? Talagang magandang ideya iyon. Sagot ni Luke, hindi masama. Hindi yun makakaapekto sa ating training. Kung magsasanay tayo ng mabuti, may pagkakataon tayong makahabol. Ang pinakamahalaga, hindi lalaki ang agwat sa pagitan natin at ng Dragon at Tiger Gang. Habang patungo sila sa meeting room, patuloy nilang tinalakay ang posibilidad ng pakikipagtulungan sa Carneys para pagbutihin ang kalagayan ng hall. Nang marating nila ang isang bahay, diretso silang pumasok sa meeting room. Samantala, naghihintay sina Mina, Severin, at ang iba sa loob. Malugod na binati ni Luke, maligayang pagdating sa Sus Hall, Miss Mina. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay bilang pagbati kay Mina, Miss Mina, napakagandang sorpresa na makita kang bumisita sa amin. Gumamit din ang mga elders ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang mainit na pagtanggap kay Mina at mag-iwan ng magandang impresyon. Ngunit hindi nila inaasahan ang sasabihin ni Mina. Ipinakilala ni Mina, magugulat kayo sa sasabihin ko.
Mayroon akong isang tao na ipakikilala sa inyo. Ang taong ito ay ikagugulat ninyo. Kapag nalaman ninyo ang kanyang pagkakakilanlan, mauunawaan ninyo kung bakit ko sinabi ito. Ihanda ang inyong mga tuhod dahil yuyuko kayo sa kanya mamaya. Napangisi at nagulat ang mga labi ni Luke at ng mga elders. Akala nila nagbibiro si Mina. Paano sila mapapayuko ng sinuman lang? Kahit na mas mahina sila kaysa sa Dragon at Tiger Gang, bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ngunit hindi naglakas loob si Luke na ipakita ang kanyang galit. Napangiti siya ng nahihiya. Oh, talaga? Sino kaya itong prestihiyosong bisita na tinutukoy ni Miss Mina? Tumingin si Mina kay Severin. Ang tinutukoy ko ay siya. Ang supreme leader ng Dracodeus Temple, si Severin Foiled. Lumapit si Severin at ngumiti. Nagbibiro lang siya. Hindi ako prestihiyosong bisita. Bahagi ng aking pamilya ang Zeus Hall. Nagsalubong ang hininga ni Luke, Dracodeus Temple. Ang tanging nakakaalam tungkol sa Dracodeus Temple ay siya at ang mga elders. Kahit ang mga tagapangalaga ng hall ay hindi nakakaalam. Ang matandang baliw ay umalis na lang matapos turuan siya ng isang bagay. Bago siya umalis, sinabi niya kay Luke na bumubuo siya ng 12 hall at tatawagin ang bawat hall ayon sa 12 zodiac. Kapag nagkaisa ang 12 hall, tatawagan itong Dracodeus Temple. Ngumiti si Severin at ipinakita ang Dracodeus ring kay Luke. Ito ang Dracodeus token. Sa tingin ko makikilala mo ito. Oo, ito ang Dracodeus token. Talaga namang ikaw ang supreme leader. Mabilis na lumuhod si Luke. Gumawa rin ng parehong kilos ang mga elders sa likod niya. Sa katunayan, noon ay ikinahihiya nila na lumuhod sa isang batang lalaki. Ngunit ngayon, naramdaman nila ang karangalan at kaligayahan na lumuhod kay Severin. Sumulong si Severin at pinatayo silang lahat, pakitayo na lang. Ipagwalang bahala ang formalidad. Mula ngayon, isa na tayong malaking pamilya. Matapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Luke, Supreme Leader, kasalukuyang nasa krisis ang Zeus Hall. Hindi ko alam kung alam mo na. Ngumiti si Severin, huwag kang mag-alala. Naipaalam na sa akin ni Miss Mina. Ngayon na nandito na ako, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa Dragon at Tiger Gang. Hindi na sila umiiral. Lahat ay natuwa nang marinig yun. Biglang naisip ng fourth elder na dapat ipaalam kay Severin ang ilang impormasyon. Supreme Leader, napakalakas ng mga leader ng Dragon at Tiger Gang. Ang kanilang mga pangalan ay Dragon at Tiger. Pareho silang level 6 warrior emperors. Sumagot si Sheila na nakatikom ang mga braso, huwag mag-alala. Walang problema si Severin sa kanila. Nang marinig yun, nabawasan ang kanilang pag-aalala. Kung kayang manatiling kalmado ni Severin matapos malaman ang antas ng kalaban, ibig sabihin mas mataas ang kanyang antas kaysa sa kanila. Supreme Leader, paano naman ang iba pang hall? Natagpuan mo na ba sila? Tanong ni Luke. Tumango si Severin at ginamit ang oras para ikwento kay Luke ang lahat ng nangyari. Haha, mahusay, huwag mag-alala, isa na akong level 6 warrior emperor. Walang problema sa akin na maabot ang kinakailangan ng iyong Uncle Master. Kapag naayos na natin ang lahat dito at nakamit ang ating paghihiganti, maaari na kaming sumunod sa iyo pabalik sa Southlink City. Tumawa si Luke nang malaman ang malaking oportunidad na naghihintay sa kanya. Labis na natuwa ang mga elders nang marinig iyon. Sa katunayan, matindi ang naging pressure nila nitong mga nakaraang araw. Matapos mag-isip ng kaunti, sabik na sinabi ng fourth elder, Supreme Leader, kailan natin sisimulan ang ating paghihiganti? Hindi natuwa si Luke nang marinig iyon. Pinagalitan niya, ano ang sinasabi mo? Naglakbay ng malayo at matagal ang Supreme Leader para makarating dito. Dapat mayroon siyang oras para magpahinga sandali at maaari rin natin siyang iikot sa mga isla bago pa man niya isipin kung paano siya gaganti sa Dragon at Tiger Gang. Bakit mo siya pinapabilis? Doon lang napagtanto ng fourth elder na siya ay naging padalos-dalos at bastos. Agad siyang humingi ng paumanhin, pasensya na. Ngumiti si Severin, walang problema. Maaari kang magpadala ng liham para hamunin sila sa isang duelo bukas. Ang lugar ay sa labas ng compound na ito. Sabihin mo sa kanila na dalhin lahat ng kanilang tao. Laban ito hanggang kamatayan. Sige, ituturo ko sa kanila na gawin iyon mamaya.
Nagpalitan ng tingin ng mga elders at sabik silang marinig iyon. Tumingin si Severin kay Mina, Miss Mina, sa tingin ko hindi na kami babalik sa inyo ngayon dahil bukas ang laban. Ngunit sa tingin ko mas mabuting hindi ka manatili dito sa amin dahil ayokong maapektuhan ka o ang pamilya mo sa bagay na ito. Tumango si Mina, naiintindihan ko. Uuwi na ako. Nais ko ang pinakamahusay at tagumpay para sa inyo. Salamat sa pagdala sa amin dito, ngumiti si Severin. Kaagad pagkatapos, umalis si Mina. Inutusan ni Locke ang mga miyembro na ayusin ang tirahan para kay Severin at pinadala rin ang liham ng hamon sa Dragon at Tiger Gang. Sa hapunan, inutusan ni Locke ang kusina na maghanda ng masasarap na pagkain at alak para salubungin si Severin at ang iba. Samantala, nagalit ng husto ang dalawang lider ng Dragon at Tiger Gang matapos matanggap ang liham ng hamon. Dragon, anong gulo na naman ito kay Locke? Paano niya nagawa na hamunin tayo sa duelo? Tanong ni Tiger. Si Dragon ay nakatatandang kapatid ni Tiger at pareho silang leader ng Dragon at Tiger Gang, habang nag-aasam na makalabas at mapatay ang bawat miyembro ng Sushol ngayon. Samantala, nakakunot noo si Dragon at nag-isip. Nakakatuwa, kamakailan lang ay pinuntahan namin sila para guluhin at napilitan silang lisanin ang lungsod at lumipat sa bundok. Ano ang nagbigay sa kanila ng tapang na magpadala ng liham ng hamon ngayon? Nalito siya at nagsimulang maghinuha. Bakit hindi na sila natatakot sa atin? Baka nakatulong sa kanila ang isang tao. Halimbawa, isang upper class na pamilya. Naalala ito ni Tiger. Oo, may mali talaga. Ngunit pinapainit ng liham na ito ang aking ulo. Nag-isip siya, kung hindi natin tatanggapin ang hamon, baka isipin nila na natatakot tayo sa kanila. Paano natin pamumunuan ng underground na puwersa sa Littleton? Tatawanan tayo ng tao. Tumango si Dragon, kaya iniisip ko kung inilaan na nila ang lahat ng makakaya nila sa laban na ito matapos silang bugbugin ng matagal. Kabanata 1540. Makatwiran iyon para kay Tiger. Tumango siya. Posible iyon. Malamang alam nila na madali natin silang malalampasan dahil ipinagbawal natin sila na pumasok sa lungsod. Kahit mas malakas tayo kaysa kay Locke, mas matagal nang umiiral ang Sushol kaysa sa atin at mas marami silang warrior emperors. Ihanda ang mga tauhan natin. Kailangan nating tanggapin ang hamon na ito at samantalahin ang pagkakataong ito para sirain sila. Mas magastos para sa atin ang gawin ito pero kung hindi natin tatanggapin ang hamon, mahihirapan tayong humanap ng dahilan para lipulin sila sa hinaharap, sabi ni Dragon. Nagpatuloy siya, kahit may isang tao sa panig nila na makakaabot sa level 6 Warrior Emperor, wala pa rin silang kakayahang patayin tayo. Hindi magiging madali para sa kanila na talunin tayo at marami rin silang isasakripisyo. Kapag hindi pabor sa atin ang sitwasyon, pwede naman tayong tumakas. Sigurado akong wala silang kakayahang ipitin tayo roon. Matibay ang paniniwala niya na hindi sila kayang talunin ng Sushol kahit may level 7 Warrior Emperor sa panig nito. Malaki ang posibilidad na makakatakas siya at si Tiger. Isa pa, mahalagang bagay rin na halos kapantay ng Dragon at Tiger Gang ang ibang first-tier upper-class family sa Littleton. Sa teorya, hindi ganoon kabobo ang mga pamilyang iyon para magkaroon ng alitan sa Dragon at Tiger Gang. Sa anumang anggulo tingnan, iiwas ang mga pamilyang iyon na madamay sa labanan ng Dragon at Tiger Gang at Sushol. Pagkatapos ng masusing pag-iisip, bahagyang hamupa ang pag-aalala nina Dragon at Tiger. Hindi rin nila maintindihan kung ano ba talaga ang plano ng Sushol. Kinabukasan, lahat ng miyembro ng Sushol ay nakatayo sa isang malawak na plaza sa gitna ng bundok. Seryoso ang kanilang mga mukha at matapang ang kanilang dating. Narinig na nila ang tungkol kay Severin at tiwala silang kayang tulungan sila ni Severin na malampasan ang krisis. Wala pa ang Dragon at Tiger Gang. Natatakot kaya sila na baka niloloko lang natin sila kaya hindi sila naglakas loob na pumunta. Pangungot siya ng Great Elder habang nakatingin patungo sa Littleton. Matapos ang sandaling katahimikan, sumagot si Locke, hindi ko iniisip na ganoon. Hindi marami ang mas malakas kaysa sa kanila sa Littleton. Kaya sila naging bastos at arrogant. Ang liham na pinadala natin ay nakakapagpang-init ng ulo. Hindi ako naniniwala na kaya nila ang pagtawa na matatanggap nila kung tatanggihan nilang harapin tayo.
Tingnan ninyo, andito na sila, sigaw ng fourth elder na matagal nang nagbabantay. Tumingin sina Severin, Sheila, at iba pa sa direksyong iyon. At gaya ng inaasahan, halos 4,000 tao ang lumilipad papunta sa kanila. Huminto ang mga kalaban nang hindi na sila kalayuan sa Zeus Hall. Kumaway si Locke bilang senyales at lumipad palabas upang salubungin ang Dragon at Tiger Gang. Locke, ikaw talagang matabang hayop. May lakas ka ng loob na hamunin kami ngayon. Nakalimutan mo ba kung paano ka namin pinalayas palabas ng lungsod ilang araw lang ang nakalipas? Natatawang sabi ni Dragon. Habang papunta sila roon, naging maingat siya upang iwasan ang anumang ambush na maaaring manggaling sa kagubatan. Ngunit wala namang ambush na nangyari. Ginamit pa niya ang telekinesis para tingnan kung may mga nakatagong pamilya sa bundok. Sa huli, nakahinga siya nang maluwag nang malaman niyang wala. Kaya ito lang ang mga tao mo. Mukhang hindi ka nakakuha ng tulong mula sa iba. Alam mo bang ikaw mismo ang naghukay ng libingan mo? Tawa ni Tiger. Ang plano namin ay wasakin kayo kapag mas malaki na ang agwat ng lakas natin. Hindi ko alam na nagmamadali kayo para tapusin ang sarili ninyo. Kaya huwag ninyo kaming sisihin. Kahit inaasahang may kaunting mawawala sa amin, mas marami kaming makukuhang resources kapag winasak namin kayo. Magre-recruit na lang kami ng mas maraming miyembro sa hinaharap. At dahil sa resources na makukuha namin sa inyo, mas lalakas pa kami. Ngumiti si Severin. Walang maninisi sa inyo sa pagpapantasya dahil malupit ang realidad.